as the serpent beguiled Eve through his subtlety. So your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Tayo po ay manalangin, Panginoon, salamat po sa katagumpayan ng inyo pong gawain sa buong araw. Dalangin po namin, Panginoon, sa huling bahagi po na aming pagsamba ngayong gabi, kayo po ay patuloy po na sumaamin. Kayo po, Panginoon, ang manguna po. Ang inyo pong banal na espiritu, ang magbigay po ng talino sa inyo pong lingkod, sa bawat isa. Makita namin, Panginoon, yung mga prinsipyo, principles po na nais nyo pong aming pong matutunan sa mga nakalipas na mga naunang mga mananampalataya sa amin, na ang salita ninyo ay naisulat upang kami na nabubuhay po sa pangkasalukuyan ay wag pong mahulog sa parehas na kaparaanan na kanila pong kinahulugan, na ang mga naging dahilan po ng kanilang kasakitan, pag-iyak, ay wag na po naming maranasan. Dalangin po namin, Panginoon, ng mga kapatid namin na nasa bahay po ng karamdaman na hindi po namin nakasama. Sila po ay inyong pagalingin, sila po ay inyo pong bigyan po ng kalusugan. Next week po, next Sunday, ay makasama po namin sila. Sa pangalan po na Jesus po aming dalangin. Amen. Maaari po ang lahat. Sino na po ba sa atin ang tinatawag po na nadaya? Nalinlang. Kapag tayo po ay nanonood ng mga magic tricks, tayo po ay laging nalilinlang. Tayo po ay laging nadaraya. No, ang ibig sabihin po ng deceive o nadaya ay to make person believe as true something that is false. Ang pandaraya daw po o ang panglilinlang ay isa pong bagay na pinaniniwala natin ng isang persona o tao sa isang mali na pinalabas po natin na totoo. Dito po sa ating binasa, ang ginamit pong salita ay beguiled. Titingnan po natin yung mga prinsipyo na paano nahulog si Eve na maaari po nating kahulugan din. Una po nating tignan yung deception mo na po, yung pagkakaroon ng yung daya, linlang. Yung the danger of deception. O ano po ba yung makikita natin sa deception sa panahon po natin ngayon? Una po makikita natin yung katotohanan po nito. Matthew chapter 7 verse 13 to 14. Gaano po ba karaming tao nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo ay ilan na po ba o gaano karami ang ina-expect nila na madaraya? Matthew chapter 7 verse 13 to 14. Enter ye in at the straight gate, for wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction. And sabi po ron, and many there be which go in thereat. Sa Tagalog po nasa verse 14 na siya. Because straight is the gate and narrow is the way which leadeth unto life, and few, ang sabi po doon, and few there be that find it. Nakita niyo po yung danger ng deception. Napakaluwang daw po ng pintuan sa kapahamakan at makipot ang pintuan para po sa sinasabi po ay nagdadala po sa atin sa buhay. Proverbs chapter 14 verse 12, bakit po kaya? Ang sabi po sa Proverbs chapter 14 verse 12, ito po yung kaisipan na mayroon po ang tao. At ang dalangin po natin ngayong gabi, kung ito po ay masumpungan natin sa sarili, ay tayo po ay magkaroon ng papasakop sa Panginoon. Proverbs 14:12, bakit po maraming malilinlang? Sapagkat ang sabi nila, ang may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyon ay mga daan ng kamatayan. No, marami po ang papahamak dahil sa tingin po ng tao, marami tayong pagtingin na ito yung tama, marami tayong pagtingin na ito yung maluwang, ito yung maganda, papasok kami rito. Kaya po ang sabi sa Matthew chapter 24 verse 4 to 5, alam na po ng Panginoon sa future na yung marami po ang madideceive. Ang ating Panginoong Jesucristo po nagbigay po ng warning. Ito pong chapter 24 po ng Matthew, ito po ay future, no? Ito po ay pumapasok po sa Great Tribulation o sa huling araw. Ang sabi po ng Panginoon sa verse 4 and 5, and Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. Ano pong sumunod sa verse 5?
sapagkat marami ang magsisiparito. No, maaari po nating sabihin, ako ay hindi nadaraya. Pero gaano po tayo kasigurado na hindi po tayo nadaraya? Gaano po tayo kasigurado na we are not being deceived by the enemy? Ang sabi ng Panginoon, many, marami po. At hindi lamang po yun. 2 Timothy chapter 3, verse 13. 2 Timothy chapter 3, verse 13. But evil men and seducers shall wax worse and worse. Ano po ang sabi diyan? Deceiving and being deceived. Hindi lang po sila nalilinlang, sila po mismo ay nagiging instrumento upang manlinlang. Mamaya po titingnan po natin si Eve. Alam niyo po, si Eve hindi niya po sinasadyang manlinlang. But she was used by the enemy para magsama pa na malilinlang. At hindi lang po yan iisang tao. 2 John chapter verse 7. Gaano po ba karami ang manlilinlang? Second John verse 7. Sapagkat, ano po sabi ng salita ng Panginoon? Sapagkat maraming magdaraya na nangagsilitaw sa sanlibutan. Sa makatwid ay ang mga hindi nangagpapahayag na si Jesucristo ay napariritong nasa laman, ito ang magdaraya at ang Antikristo. Gusto ko pa makita po natin yung mga unang salita. Sapagkat maraming magdaraya. Siguro iniisip nyo po na ang mandaraya lang ay mga nasa labas. Pero alam nyo po, sa panahon po ni Eve, si Eve po, pwede nating sabihin na hindi po siya unbeliever. Pero siya po naging instrumento upang mandaya, mansama pa siya, sinama niya pa si Adam. Sino po magsasabi sa atin na hindi ako nadaraya? Sino sa atin dito yung hindi tayo nagsasama ng, kung tayo ay nalalamig, ay hindi pa tayo nagsasama ng nalalamig pa? Sino po sa atin dito ang makatatayo na kung tayo po ay hindi natin napapansin, we have this backsliding heart at tayo ay nandaramay pa. Pag medyo nakakwentuhan natin, ay sinasabi natin, yung medyo, di ba, we have this backslidden heart, eh nandaramay pa. Sabi po, marami. At hindi po excuse ang bawat isa. Hindi po excuse na tayo po ay hindi believer o tayo ay believer. Hindi po tayo nalilinlang ng kaaway. Salamat sa Panginoon sapagkat mayroon pong ilan, kakaunti. Ang sabi po ng salita ng Panginoon na hindi nalinlang. At yan po ay isa po sa mga kaunti na yan ay si Timothy. 2 Timothy chapter 3 verse 15, siya po ay hindi nalinlang sapagkat ang sabi po roon, from being a child, thou hast learned, thou hast known the Holy Scriptures that make thee wise. No, dahil po doon sa salita ng Panginoon, kakaunti, ngunit kapag ikay nanatili sa salita ng Panginoon, hindi po tayo malilinlang. At ang sabi po ng Bible, John 17:17, ang salita po ng Panginoon ay katotohanan. Na-share ko po doon sa young people for the sake po ng mga hindi po nakapunta sa camp. Shinare ko po sa kanila yung sa Proverbs chapter 9, the fear of the Lord is the beginning of wisdom sa campers. At ang sabi ko po sa kanila, pwede silang maging matalino without fearing the Lord. Pwede silang maging doktor, pwede silang maging attorney, pwede silang maging psychiatrist, pwede silang maging chemist. Sa lahat po ng larangan, pwede silang maging yung specialty nila sa isang larangan ng pag-aaral. Pwede po tayo maging matalino doon. Pero ang sabi ng Bible sa Psalm 14, without fearing the Lord, without the knowledge of the Lord, the fool said in his heart, ang sabi po doon, there is no God. Kapag walang fear of the Lord, walang pagkaalam ng salita ng Panginoon, ang sabi ng salita po ng Panginoon, he or she is fool. Kaya po, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. O tingnan po natin si Eve. Ito po talaga yung ating paksa. Yan po yung makita lang natin yung katotohanan. The danger of deceptions. Wala pong excuse po dyan. Tingnan po natin si Eve. Magsisimula po tayo sa Genesis chapter 1. Magbibilang po tayo. Hanapin niyo po ilang beses yung salitang God said. At bilangin niyo po kung ilan yung ilan po yung mababasa yung and it was so. Sa Genesis chapter 1. Yan, para hindi po kayo antukin. Yan, inisa-isa ko po yan. Ang sabi sa verse 3, and God said,
Ang sabi po sa verse 6, and God said. Pagdating po sa verse 7, and it was so. Pagdating po sa verse 9, ang sabi, and God said. Pagdating po sa dulo ng verse 9, and it was so. Pagdating po ng verse 11, sabi ng Panginoon, and God said. Pagdating po sa dulo, and it was so. Sabi po sa verse 14, and God said. Pagdating po sa verse 15, and it was so. Bibilang niyo po ba? Pagdating sa verse 24, and God said. Kung bukas po ang inyong Bible. Pagdating sa last word po ng verse 4, and it was so. Verse 26, ang sabi po roon, and God said. Pagdating po sa verse 29, and God said. Verse 30, and it was so. Ano po ang principle na makikita po natin dyan? Bakit po pinaulit-ulit? Sinabi ko po sa mga campers, kapag ang isang bagay po pinaulit-ulit sa Bible, yan po ay hindi aksidente. Binibigyan po yan ng emphasis ng salita ng Panginoon. Dito po makikita natin ilang beses sinasabi ng Panginoon at ang sabi ng Bible, ito ay nangyayari. The principle of assurance na ang Panginoon, certain siya. Pag sinabi niya isang bagay, mangyayari at nagkagayon. Dito malaman po, tapos na agad yung ating pong pag-aaral. Ito po yung naging problema po ni Eve. Tayo po, salamat sa Panginoon, binasa po natin kanina, nasulat ang salita ng Panginoon sa ating pagkatuto. Sa creation pa lamang po, nagtuturo na sa atin ng Panginoon. Kung merong binigay siya sa ating pangako, yan ay magkakagayon. Yan po ay mangyayari. At tingnan po natin, ano po ba ang nangyari kay Eve? Yan po sa chapter 2, meron pong sinabing mahalaga ang Panginoon. Andun po tayo ha. Pag sinabi ng Panginoon, mangyayari. And it was so. It will certainly happen. Mangyayari po yan. At merong importanteng sinabi po ang Panginoon sa chapter 2, verse 16 and 17. Ang sabi po ng Panginoon, and the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat. Gusto ko pa mabigyan po natin yan ng emphasis. Ang Panginoon po, mabiyaya. Lahat daw po doon ng punong kahoy. Ang sabi kay Eva at Adan, pwede po nilang kainin. Pagdating sa verse 17, but of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. I-compare niyo po yung maraming punong kahoy sa iisang punong kahoy lang na hindi pwedeng kainin. At kapag hindi raw po yun kinain, ano po ang sabi ng Panginoon? For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Ano po ang makikita po natin prinsipyo po dyan? Ang sabi ng Panginoon, huwag mong kainin. Pag hindi mo ko sinunod, ikaw ay mamamatay. Ganun po ang simple po noon. Pag hindi mo sinunod ang aking utos, yun ay kasalanan. Pag ikaw ay nagkasala, hindi mo sinunod ang aking utos, ikaw ay mamamatay. Yan po ang sinabi ng Panginoon. Nung tignan po natin, paano po ba nahulog sa pandaraya ni Satan si Eve? At ito po ay para po sa ating ikatututo. The second letter D, the first D is danger. The second D is the desire of deception. Ano po ba yung kasalanan na nagdala po kay Eva para mahulog? Sin that leads to that fall. Ano po ba yung mga pagkakamali ni Eva? Bakit siya nahulog doon sa panlilinlang ng serpent? Nabasa niyo po kanina? No? Binasa po natin kanina, the serpent beguiled. Nung nilinlang, dinaya niya si Eva. So tingnan po natin, ano-ano po ba yung makikita natin? Chapter 3, verse 1. Hanapin po natin yung first 4 words. Yung unang 4 na salita na sinabi po ng mandaraya. Ano po yung unang 4 na salita na sinabi po ng mandaraya? Hindi ko po alam kung sa Tagalog ay 4. Pero sa English, 4. Ang sabi niya po dan, yea, hath God said. The first 4 words na sinabi po ni Satan. Totoo ba na sinabi ng Panginoon? Ano po ang makikita natin? Sin that leads to that fall. Ang una po ay tinatawag na doubt. Ilang beses po sinabi kanina sa chapter 1. Kaya po binuksan natin, God said, and it was so. Yung patotoo po ng salita ng Panginoon na kapag sinabi niya, mangyayari po yun. Kung meron po tayong mga pinangahawakan sa salita ng Panginoon, hindi pa nangyayari,
Hindi pa nangyayari sa ngayon. But certainly one day, it will happen. Pero ang sabi ni Satan, totoo ba? Kapag tayo po ba ay nakapagbasa ng salita ng Panginoon, nakikinig sa mga preachers and pastors, kapag meron po sa ating puso na parang merong kumukulit sa ating puso na sinasabi na, yun ba talaga yon? Do not unequally yoke to the unbeliever, yun ba talaga yon? Give your tithes as a storehouse, yun ba talaga yon? Noong nagkakaroon po na ng doubt, nagbibigay na po tayo ng doubt, si Satan po yon. No, tukoy ang salita ng Panginoon, pero ang sabi niya, totoo ba na sinabi ng Panginoon, yea, hath God said? Sa mas mababaw po na salita ay, do He really say that? Are you sure? Nagbigay na po siya ng doubt. Yun po yung unang-una po nating makikita. Pangalawa, verse 4. Ang sabi po sa verse 4, and the serpent said unto the woman, ano po ang ginawa ni serpent? Tunay na hindi kayo mamamatay. We have doubt, and ito pong pangalawa, we have the denial of God's word. Kapag ang Kristiyano po ay nakikipaglaro sa salita ng Panginoon, alam niyo po, hindi po dapat ito talaga, in the first place, hindi dapat lumapit si Eve, sa serpent. At hindi niya po dapat hinayaan na, tingnan niyo po yung, bibigyan po natin pansin yung sinabi po ng serpente. Tingnan niyo po yung verse 1. Yea, hath God said, He shall not eat of every tree of the garden? Nakita niyo po yung pagkakaiba ng chapter 2, verse 16 and 17. Ang focus ng Panginoon, malawak. Lahat yan, pwede mong i-enjoy. Alam niyo po, yung Kristiyano, minsan iniisip po natin, binibigay po ni Satan sa atin. Ang buhay ng Kristiyano, pumunta ka lang sa church, basa ka Bible, pray ka, okay na. Kaya sabi ng Kristiyano, ang boring maging Kristiyano. Nakikita po natin, pinakita po dito na ang Panginoon, sa kalawakan, gusto niya makinabang tayo. Good things. Lahat ng tree, pwede po nating pakinabangan. At napakaliit po ng isang tree. Pero pagdating po kay Satan, wala na yung emphasis na pwede po nating ma-enjoy yung lahat. Ang sabi niya, doon na siya nakapokus. Doon sa, yea, hath God said. Di mo pwedeng kainin yan. No, doon po nalinlang si Eve. Meron pong denial at meron pong doubt. Yung po yung isa sa mga sign ng danger na ang Kristiyano po kapag nakikipaglaro, kapag siya po ay nakikinig ng salita ng Panginoon, kapag siya po ay nagbabasa, nagde-devotion at sinasabi niya, meron siyang doubt at meron po siyang denial. Totoo ba na kailangan ko magbigay ng tithes? Totoo ba na hindi dapat ako makipamatok sa unbeliever? When we give doubts, when we give denials sa salita po ng Panginoon, tukoy na po, certain po yun, tayo po ay magpo-fall. Tayo po ay mahuhulog sa Satan's trap. Tukoy po yun. Hindi lang po yun ang nangyari. Genesis chapter 3 verse 6, ito po yung sinasabi natin kanina. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, ano po ang sabi? She took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did it. Si Eve po, wala po siya nakita na ibang tao na nag-disobey sa Panginoon. Bakit po? Siya yung unang-una nag-disobey sa Panginoon. But Adam, nakita siya paano niya na-disobey ang Panginoon. Ang sabi po sa 1 Timothy chapter 2 verse 14, Eve was deceived but not Adam. Alam niyo po kung ano yung bigat ng kasalanan po nung kay Adam? Hindi niya lang nakita na lumalabag sa kautusan ng Panginoon, sinundan niya pa. Not only seeing Eve disobeying the Lord, but also followed her. Yun po yung danger sa ating pong mga mananampalataya. Pag tayo po ay na-deceive, pag tayo po ay nanlamig, tayo po ay nag-backslide, we have this charm na nakakapagdala po tayo. Kapag ang tatay natisod kasama ang asawa, ang anak,
Kapag natisod ang anak, meron po akong kilalang church, natisod po yung anak, siya po yung breadwinner po sa pamilya, kasama po si nanay at si tatay. Kapag hinayaan po natin ang ganito, tayo po ay challenge mga kapatid. Watch ourselves at binibigyan din po tayo ng responsibility na ang dami po. The gate is wide. Madali pong malinlang. Wala pong makatatayo sa atin na sabihin ako ay hindi malilinlang o hindi ako malalamig, hindi ako mahuhulog sa Satan's trap. Eve never saw a person to disobey God, but Adam did. At ano po ang ginawa ni Eve? He drew another person. Nagsama pa siya. Kaya po yung mga senior young people po namin, no, tinatawag kayo ate, kuya. Mataas po pagka tinatawag po kayong ate at kuya ng mga juniors, talagang nirespeto po kayo niyan. Talagang pure po sa kanilang puso yon. At kapag hindi nag-ingat sila kuya, ate, yung people, sa kanila pong lakad, ano niyo pong gagawin ng mga juniors? Si kuya nga, ganito eh. Si ate nga, ganun eh. Hindi man natin gusto, pero we will draw another person. Magsasama pa tayo. Na-deceive na tayo pa deceiver din. Ginamit pa tayo ng Satan. Alam niyo po sa Bible, marami po ang tinutukoy po na ganyan. 1 Corinthians chapter 15, verse 12, may mga tao po na hindi naniniwala. Diyan po sa context natin, hindi po sila naniniwala sa resurrection. Meron pong relihiyon po ngayon na napakasipag. Nagpunta po sa bahay, naglalaba po ako. Kinatok, talagang nangangatok po sila. Tao po. Akala ko po yung electric bill. Labas naman ako, may sabon pa. Sabi niya, sa gitna po, may tatanong lang po. Sabi ko, may tatanong nito. Sabi ko, kung solicit lang to, wala akong pera. Lapit naman ako. Sabi niya, meron po ba kayong oras? Mag-share lang po kami ng God's Word. Sabi nga nun. Sabi ko, nakita ko na. Alam ko na po ramdam ko na Okay, Jehovah to. Sabi ko, naglalaba ako Kasi naglalaba po talaga ako. Pahapon na po yun. Sabi ko, kung may oras, gusto ko rin po para ma-witnessan. Pero wala po talagang oras. Sabi niya, pasensya na talaga. Sabi ko, ngayon lang yung panahon ko. Susunod, wala na akong panahon. Balik na lang kayo sa ibang araw. Sabi ng ganon. Pwede ba mag-iwan kami ng tanong bago kami umalis? Sige po. Kayo ba ay naniniwala sa resurrection? Yung po agad ang tinanong. Sabi ko, opo naman. O bakit naman po? Sabi ganon. Share ko po yung 1 Corinthians chapter 15. Tapos umalis na. Salamat po sa inyong opinion. Sabi ganon. Kahit ibinigay niyo po yung God's Word, sabi niya, salamat po sa inyong opinion. Itong 1 Corinthians chapter 15, makikita niyo po niya sa verse 12, mayroon pong mga tao talaga na hindi po naniniwala sa resurrection. Verse 12, now if Christ be preached that He rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? No, meron po talaga. Kaya pagdating po dyan sa verse 17, ang sabi po dyan, and if Christ be not raised, then your faith is vain, ye are yet in your sins. No? Meron po talagang nangangaral na hindi po naniniwala sa resurrection. Sa Bible po ay yan po ay tinukoy sa Matthew chapter 27 verse 63. Nung tinukoy po ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, sa ikatlong araw, siya raw po ay magre-resurrect. Sinabi po ng mga taong ito sa Matthew chapter 27, tinawag po nilang deceiver ang ating Panginoon. No, hindi po sila naniniwala na magre-resurrect po ang ating Panginoon. Isipin niyo po yan, ang tinawag nila sa ating Panginoong Jesucristo, the deceiver. Matthew chapter 27, verse 63. Saying, Sir, we remember that the deceiver said, ito niyo po, ang tawag sa ating Panginoong Jesucristo ay magdaraya ng nabubuhay pa, pagkaraan na 3 araw ay magbabangon akong muli. Ang sabi nila sa ating Panginoon, He is the deceiver. Tingnan po natin itong mga taong ito. Matthew chapter 28. Naku, hindi ko naisulat Ayan. Hindi ko naisulat. Matthew chapter 28, verse 11 to 15. Tingnan niyo po yung mga taong ito. Sila po yung nagsabi sa ating Panginoong Jesucristo, the deceiver. Pero nung nag-resurrect na po ang Panginoon, tingnan niyo po ang ginawa nila. Verse 11, now when they were going, behold, some of the watch came into the city and showed unto the chief priests all the things that were done. Nag-resurrect na po ang Panginoon nangyari.
Ito po isang bagay, mga kapatid. Paniwalaan natin ang salita ng Panginoon o hindi, tiyak yan, mangyayari yan. Sa pangyayari pong ito, hindi po sila naniniwala na mag-resurrect po ang Panginoon. Hindi po sila naniniwala, pero yung paniniwala nila, hindi po doon nakabase kung mangyayari ba isang katotohanan. Ang sabi po dito sa verse 12, and when they were assembled with the elders, pinuntahan po nila yung mga priests, and had taken counsel, they gave, tinan niyo pong ginawa nila, they gave large money unto the soldiers, saying, say ye, his disciples came by night. Ito daw yung sabihin nila. His disciples came by night and stole him away while he slept. Ito po ang sabi ng mga ito. And if this come to the governor's ears, we will persuade him and secure you. So they took the money and did as they were taught, and this saying is commonly reported among the Jews until this day. Hindi lang po ito warning po sa atin. Ito po ay panawagan po sa bawat isa, mga kapatid, na kailangan po tayo makipagbaka po sa labas. These are the cults fighting for the truth, fighting against the truth. Sabi ng Panginoon, sa ikatlong araw, ako ay magbabangong muli. Ang sabi po nila, sinabi ng mandaraya, magbabango daw siyang muli. Eh nagbago ng muli. Kasi ang salita ng Panginoon, toko yan, mangyayari yan. Ano po ang ginawa nila? Nagbayad. Sabihin mo, inaagaw ng mga alagad niya. Sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, marami pong cults. Kailangan po nating tumayo at magsalita ng katotohanan para po sa kanila. The desire. Ano po bang desire nitong deceptions na meron po kay Eve? Nakita po natin yung sin that leads to her fall. Balikan po natin yung Genesis chapter 3, verse 5. Ito po yung trick ni Satan. Ang sabi po ng Bible, we are not ignorant to his devices. Ang sabi po ng verse 5, for God that know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. Gusto ko pong makita natin, mga kapatid, na ilagay po natin yung sarili po natin kay Eva. Kung kayo po ba isasabihin na kayo ay magiging Diyos, kayo po ba ay maniniwala? Ordinary people, hindi po maniniwala na siya ay kayang maging katulad ng Diyos. Lalo-lalo na po si Eva. Dahil nakakasama nila ang Panginoon. Nung sinabi po ito ni Satan, sino po ang inaatake niya? Balikan po natin yung verse 1 and verse 4. Hath God said? Sinabi ba ng Panginoon? No, ang principle po talaga na makikita natin dito, gustong sabihin ni Satan po kay Eve, ang Diyos, wala sa kanya yung huling salita. Hindi totoo yung kanyang sinasabi. Hindi mangyayari yon. Ikaw, pwede ka rin maging katulad niya. No, kung ano yung gusto mo mangyari, pwede mong gawin yung mali, pwede mong malaman yung mali at tama. Alam niyo po kung anong principle na makikita po talaga natin dito na sinasabing gusto po siyang i-trick ni Satan, hindi talagang siya yung maging katulad po ng Diyos. Kung hindi tanggalin yung authority ng Panginoon kay Eve. Gusto niya makita na yung, hath God said, walang authority na ang Panginoon. Pwede mo maging katulad kanya, pwede kang magkaroon ng ganong authority. Na wala, yung huling salita, wala sa Panginoon. Mga kapatid, yan yung danger na meron po kay Satan every Sunday when we hear God's word. Ang pinakapunto po natin dito, mga kapatid, the supremacy of God's word. Pag sinabi natin, pag nagda-doubt na tayo, ginagawa po natin, pwede natin paltan yung Diyos sa buhay po natin. Kaya di po ba sabi po ni Paul, yet not I, but Christ liveth in me. Ibig sabihin, yung former life niya po, siya talaga yung Diyos ng buhay niya. Kung ano yung gusto niyang gawin, kung ano yung naiisip niya, yun ang mangyayari sa kanya. Kaya po nagbigay po ng doubt sa salita ng Panginoon eh. Gustong alisin po ni Satan yung authority, yung kapamahalaan po, yung pananampalataya ni Eve na mangyayari yung salita ng Panginoon. Totoo ba na yun na sinabi ng Panginoon? Makikita po natin yan sa 1 Samuel, that same principle. 1 Samuel chapter 8. So ano po makita po natin yung principle po na yan.
1 Samuel chapter 8. Ito po yung tendency po ng isang karaniwang tao. Alam na alam po ni Satan, before the creation, nag-exist na po siya. At same devices, yan po ang kanyang gagamitin po sa atin. Ang sabi po sa verse 5, chapter 8, verse 5, and said unto him, Behold, thou art old, and thy sons walk not. Si Samuel po ang tinutukoy, in thy ways. Now make us a king, to judge us like all the nations. Gusto po nila magkaroon ng hari. Ano po ang sinabi ng Panginoon? Verse 7 hanggang verse 22. Mahaba-haba po ito. Bible reading. And the Lord said unto Samuel, ito yung sabi ng Panginoon sa kanya, Hearken unto the voice of the people in all that they say unto thee. For they have not rejected thee, but they have rejected me. And I should not reign over them. Gusto nila magkaroon ng hari. Pero ang sabi diyan, ang naghahari talaga sa kanila, Panginoon. They have theocracy. Pero ang gusto nila ay, ano ba yung sa hari ng tao? Anarchy? Monarchy. Theocracy, monarchy over theocracy. Ito po ang sabi ng Panginoon, tingnan niyo po. Gusto ba talaga nila magkaroon ng hari? Sabi po sa verse 8, According to all the works which they have done since the day that I brought them out of Egypt, even unto this day wherewith they have forsaken me and served other gods, so that they also unto thee. Tingnan niyo yung verse 9. Now therefore hearken unto their voice, howbeit yet protest solemnly. Sige, sundin mo. Magkaroon silang hari. Pero ito sabihin mo sa kanila. Ano rin gagawin po ng hari? Verse 10. Verse 11. And he said, This will be the manner of the king. Ito yung magiging hari that shall reign over you. He will take your sons and appoint them for himself, for his chariots, and to be his horsemen. And some shall run before his chariots, and he will appoint him captains over thousands, and captains over 50s, and will set them to ear his ground, and to reap his harvest, and to make his instruments of war, and instruments of his chariots. He will take your daughters to be confectionaries, to be cooks, and to be bakers. He will take your fields, and your vineyards, and your olive yards, even the best of them. Sinabi, ganito yung magiging katulad ng hari. Magiging masama siyang hari. Yun po yung summary. Kukunin yung anak niyo lalaki, alipinin. Kukunin yung anak niyo babae, alipinin. Ilalaban sa war. Mamatayan. Sabi niya, iyan yung magiging katulad ng hari. Pero ang sabi po ng mga tao, verse 19, Nevertheless, the people refused to obey the voice of Samuel, and they said, Nay, but we will have a king over us. Ito po ang tanong mga kapatid, gusto ba talaga nila ng hari? Ito po yung key verse, verse 7. Sinabi talaga ng Panginoon kung ano po ang nilalaman ng kanilang puso. Ang totoo po, hindi talaga nila gusto ng hari. Pero ano pong gusto nila? Upang wag akong maghari sa kanila. Hindi naman talaga nila gusto magkaroon ng hari. Ang gusto lang nila, yung mawala na yung authority ng Diyos sa kanila. Na wag siyang maghari po sa kanila. Ang sabi diyan, I should not reign over them. They have rejected me and not rejected Samuel. Yan po ang tendency po ng tao. Yan po ang nilagay po ni Satan po sa atin. Yan po yung desire of the deception. Anong nilagay po ni serpent kay Eve? Hindi na ang Diyos ang may huling salita sa iyo. Di po ba yun naman po ang gusto natin? Minsan natitisod po tayo sa God's Word. Pag sinasabi na ini-insist po ni Pastor, God's Word has its authority. Sundin natin ang God's Word. At kapag tinatamaan tayo, natitisod tayo, nasaktan tayo. Kasi yung totoo, ini-insist ng Pastor, magkaroon ng authority sa buhay natin ang salita ng Panginoon. Pero nasasaktan tayo. Anong sabi ni nung serpent? Pwede ka rin maging Diyos. Hindi na yung Diyos ang may huling salita. Kaya po ang danger po sa atin, pwede po tayong ma-deceive pag tayo po nakikipaglaro sa salita ng Panginoon. Kapag hindi po natin tinatake ang salita ng Panginoon na serious, na hindi po tayo napapasakop po sa kanyang kalooban. Pag may sinabi ang Panginoon, meron po tayong, yun ba talaga ang, minsan nag-preach si Pastor, yun ba talaga ang ibig sabihin nun? Si Satan po yan. Gayahin po natin yung mga taga-Bereans, Acts chapter 17. Meron po silang mataas na pagtingin sa salita ng Panginoon. Kasi po ang Diyos, yun po ang may authority po sa kanila.
What Satan wants for us is that God doesn't have the final say. Alam niyo po, nakakatakot po yun. Sa testimony po ng Bible, God said, and it was so. It will certainly happen, mga kapatid. It will happen. Alam niyo po, ang ganda ng testimony kanina. Sampalatayanan po natin ang salita ng Panginoon o hindi, yan po ay mangyayari. It will certainly will happen. Hindi sinampalatayanan ng mga hindi sila maniniwala na mag-resurrect ang Panginoon. Ano po ang nangyari? Nag-resurrect ang Panginoon. Anong ginawa nila? Tinakpan nila yung kasalanan nila, nag-bribe pa sila. Deceiver sila. Pwede tayong hindi maniwala kay Pastor, when you give your tithes, pagpapalain ka ng Panginoon, pwede natin hindi siya paniwalaan. Pwede pa natin hindi paniwalaan na when we support our GBA, when we support na gawain po ng Panginoon, the evangelism, pagpapalain tayo ng Panginoon. Yung sinabi po kanina, the Lord compensate my righteousness. Pwede pa natin hindi paniwalaan po yan. Pero yan po ay mangyayari doon sa mga taong sumusunod sa Panginoon. Mangyayari po talaga yan. Paniwalaan man natin o hindi. For God said, and it was so. O ano po ang degree? Gaano po ba kabigat itong deception po na ito? Nabanggit po natin kanina yung future. Puntahan po natin yung mas future pa. Kasi tayo po yung future ng Panginoon eh. But we have this future pa sa atin. 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 to 4. Darating po ang panahon na ang tao po, pipili sila ng tao na aakuin niya ang pagiging Diyos. Ito po yung Antichrist. Revelation chapter 13, makikita niyo po ron how powerful he is. No? Yung isa pong religious at yung isa pong political leader, magkakaroon po ng sugat na malubhang-malubha na halos ikamatay niya na. At talagang lubha po yun, pero pinagaling niya. At darating po yung panahon na meron maggagawa niya po ng statue po yung political leader po na yun at yung statue po na yun ay magsasalita. At dahil doon marami po ang maniniwala. Tingnan po natin ano-ano po ba ang gagawin ng mga taong ito. 2 Thessalonians chapter 2, samahan niyo po ako. 2 Thessalonians chapter 2. Tingnan po natin yung bigat. Ito pong bigat po ng daya na mayroon po sa sanlibutan. 2 Thessalonians chapter 2, ano po ba ang hindi po nila tinanggap nang sila po ay nadaya? Verse 10, and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, ano po ang sabi? They receive not the love of the truth. O meron po yung naging blessing po sa akin sa mga preaching. Ang sabi po ng isang preacher, kapag ikaw ay nakakaramdam na ayaw magbigay ng tithes, that is the high time for you to give your tithes. Kapag tayo po ay nakakaramdam na tayo po ay nire-rebuke ng salita ng Panginoon, that is the high time for us to accept God's word. Dito po, bakit po sila na-deceive? Because they do not receive the love for the truth. Ibig na tanggapin po nila yung salita ng Panginoon, they reject the truth. Ibig sila po ay magsalita ng Amen, Amen. Ang sabihin po nila, Amen. No? Parang patalon po eh, Amen. Parang gano'n. Alam niyo po dito, kung tayo po ang tinamaan, tayo po ang tumanggap. Alam niyo po, ang mahirap po sa mga preachers, lahat po na aming pong messages, kami po ang unang pinipreach ng Panginoon. They receive not the love for the truth. Verse 12, hindi lang po yon. That they all might be damned who believe not the truth. Yun nga po kalalabasan nun. Dahil sa hindi na nga sila umibig sa katotohanan, ay hindi na nga nila paniniwalaan ang katotohanan. Ano po ang pinaniniwalaan nila? Verse 11, for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie. No, paniwalain po nila yung sarili nila. Ang sabi po ni Papa kanina, tatanong po ako sa likod kay Pastor Ber, ang sabi niya, the most dangerous deception is self-deception. Paniwalain natin yung sarili natin. At dito po, paniwalain natin yung sarili natin sa kasinungalingan. Ang malala pa nun, maging katulad tayo ni Eva, magdala pa tayo. Maging instrumento pa tayo ni Satan. And verse 10, ang sabi po roon, they were deceived. Because they do not have the love for the truth. They believe not the truth. And also, they believe a lie. Ano po yung lie po kay Eve? Na siya ay magiging katulad ng Diyos. The same authority na meron po ang Panginoon. Ang sabi po sa Romans chapter 1 verse 25, isa lamang po ang Creator, isa lamang po ang Diyos. Hindi po natin siya pwedeng maging katulad. Alisin po kagad natin yun sa ating kaisipan. Kung tayo po ay nagpapatakbo ng ating sarili, hindi po natin siya pwedeng katulad. Hindi po natin pwedeng palitan yung lugar ng Panginoon, yung pagiging authority. I-deny man natin yun o hindi.
Minsan po, sa prayer meeting, meron po laging ganito. Pag pray mo naman ako, magkaroon ako ng trabaho. Pahintulutan ng Panginoon. Lagi ko po itong inuulit-ulit eh. Hayaan niyo na po, ulit-ulitin ko na. E di pinag-pray. May authority, kinilalan niyo yung authority. Ang authority ng Panginoon, siya ay may kapamahalaan magbigay ng tamang trabaho. Nung nagkaroon na po ng trabaho, ang sabi niya, Lord, ako nang bahala rin sa trabaho. Pahinga ka na. Diba? Siya na yung may authority. Kaya pagka marami pa tayong pwedeng sabihin. Kamusta na po mga kapatid? Authority ng salita ng Panginoon sa buhay natin. Its degree. At ang huling-huli po, the deliverance from it. Paano po ba tayo maililigtas sa tinatawag po na pandaraya ni Satan? Luke chapter 1, verse 38. Luke chapter 1. Ito po ay kay Mary. Tingnan muna po natin yung verse 26. Bago po tayo dumako doon sa verse 38. Ang sabi po sa verse 26, and in the 6th month, the angel Gabriel, ang sabi po ron, was sent from God. Ibig sabihin po niyan, he is the messenger. Magdadala lamang po siya ng mensahe. Ang mensahe ay sa Panginoon. Ang isa po sa napakahalaga po na magandang ugali ng isang mensahero ay hindi yung nauunawaan niya kung ano yung mensahe. Wala siyang karapatan na magbigay ng thoughts niya kung paano niya nauunawaan. Ang pinakamahalaga po niyan, kung ano yung sinabi, yun lang ang sabihin niya. Sa isa pong preacher, sa isa pong pastor, napakahalaga po na maging maingat sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. At ganun din po sa mga nakikinig diyan po sa pew. To be careful listening God's word. Isipin niyo po nangyari kay Eve. Dinagdagan niya po yung salita ng Panginoon. Sabi niya, hawakan. Wala po sinabi ang Panginoon na hindi hawakan. Magkaroon po ng pag-iingat. Ito na po yun, yung messenger, may sasabihin siya kay Mary. Verse 27 hanggang 37, sinabi niya po kung ano yung plano ng Panginoon. Siya ay magiging ina, begotten by the Holy Ghost. At ano po ang sabi ni Mary? Verse 38, and Mary said, behold, the handmaid of the Lord. Ang ganda po ng praise. Be it according to thy word. Ang isang-isa pong bagay na magiugali po natin para po tayo ay hindi madaya ng kalaban. Ang sabi po ni Mary, be it unto me according to thy word. Panghawakan po natin ang salita ng Panginoon. God always tells the truth. Kung ano po yung sinabi niya, mangyayari yon. Kung ano po yung sinabi niya, mangyayari yon. Pag sinabi niya, ang kabayaran na kasalanan, kamatayan, totoo yun, mamamatay. May kaparusahan po ang kasalanan. Yung sinabi ko po ito sa young people, pero uulitin ko po uli. Maaring talagang patatawarin ng Panginoon ang ating kasalanan. Certainly, tukoy po yun, papatawarin tayo ng Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, there are consequences of sins. Magsusulit po tayo doon po sa kasalanan natin. Pwede pa natin itago po yun. Pwede pa natin sa church, mas makapa tayong holy sa iba. Pero alam niyo po, ang totoo po noon, we will pay the consequences of our sins. Nung sinabi ng Panginoon, magbabayad ka. Maniwala ka man o hindi, mangyayari yan. Kaya nung sinabi po ni Mary, mangyari ang ayon sa iyong sinabi. Ano po yung paniniwala niya? Mangyayari ang salita ng Panginoon. His words must be believed. Upang wag po tayong madaya, lagi po nating isipin, ang Panginoon lagi nagsalita ng totoo, ng tama. At paniniwalaan ko ito. Pag-aaralan ko ang salita ng Panginoon at sisikapin ko na ito ay makita sa aking buhay upang hindi ako malinlang ng kalaban. Pag sinabi ng Panginoon, totoo po yun. Luke chapter 11 verse 4. Iko-compare po natin yan sa 2 Corinthians chapter 2 verse 11. Sa Luke chapter 11 verse 4, yan po ay prayer ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, Father, who can please deliver us from all evil? Kung ang Panginoong Jesucristo, siya po ay nagsasabi, kaya po tayong iligtas po ng Diyos doon. Delivered us from evil. At ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 2 verse 11, we are not ignorant to Satan's devices. Kaya binasa po natin kanina, na yung Bible na isulat para po sa ating ikatututo. Para hindi po tayo ma-deceive.
Para hindi po tayo basta-basta manlamig at mandamay pa ng kapatiran, maging cause ng katitisuran, madeceive na Satan. Let us study, cultivate God's Word. At tayo po ay magsumikap na ito po ay lakaran. We can be delivered by the Lord. Dito po tayo magtatapos. Ano ba yung devices ni Satan? Genesis chapter 3 verse 1. Tinignan po natin kanina ito. Dito po tayo magtatapos. The devices of the devil. Alam niyo po, si Satan, hindi po siya nagbago ng kanya pong kaparaanan. Ako po ba ay overtime na? Genesis chapter 3 verse 1. Compare niyo po sa 2 verse 16 and 17. Binanggit ko po ito kanina. Ang sabi po sa verse 16, every tree of the garden that thou mayest freely eat. Ang gusto po ng Panginoon sa atin, good things. Ang plano po sa atin ng Panginoon bilang Kristiyano ay marami pong mabubuting bagay. Hindi ko po minamasama ito, pero ang iisip natin, lagi po tayong pumunta sa church, umatin ng prayer meeting, magbigay ng tithes. Kung gano'n po ang isipan po natin sa Christianity, tayo po ay nalilinglang ng kalaban. Kaya sabi natin, wala na bang bago sa pagiging Kristiyano? Ang boring-boring naman. Every Sunday na lang, puntang church, kinig, take note. Bigay ng tithes, uwi. Di ba parang gano'n? Pero alam niyo po, hindi po ganoon. Sa verse 16, ang lawak, all trees, thou mayest freely eat. Tapos minor lang po yon. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. Yung napakaraming bagay, labanan natin si Satan. Pag meron po siyang pinopokus sa atin na isang maliit na negatibo, at napakaraming positibo pinapakita sa atin ng Panginoon. Minsan yung maliit na negatibo na yun, yung pinapapansin natin sa lahat. Pag meron pong maliit po dyan, sa ano po natin, monitor, isang maliit na puti, meron pong maliit na dot. Sabi niya, ano nakikita ninyo? Ayun, yung maliit na dot. Wala mo lang nagsabi, ang laki-laki ng puti, oh. Di po ba? Minsan tayo, negative. Katulad po ni Satan, papakita yung isang maliit na bagay na pinagbabawal ng Panginoon, ay napakaraming pwedeng i-enjoy. Ito, i-take note nyo na lang po ito. Marami po ito eh. 2 Corinthians chapter 11 verse 2 and 3. Ang gusto ng Panginoon po sa atin, good things. Ang sabi sa Psalm 34:8, see and taste that the Lord is good. Pwede nating maramdaman, pwede nating, sabi yung taste, ibig sabihin, naranasan niya sa kanyang buhay, ang Diyos ay mabuti. Ito, gusto ko po itong verse ito, Psalm 84 verse 11. Ito, babuksan po natin ito, paborito ko po ito eh. Alam niyo po, ang pangarap po sa atin ng Panginoon, ang plano ng Panginoon po sa atin, mabubuting bagay. Ang sabi po sa verse 11, for the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. Ang ganda po, ano? Sabi yan, wala pong, hindi siya magkakait ng anumang mabuting bagay sa nagsisilakad ng matuwid. Yan ang plano po ng Panginoon. No, kapag siya yung authority, enjoy po natin lahat ng bagay. We enjoy all good things. Ang sabi niya, wala po siyang ipagkakait sa atin na hindi mabuti na tayo na kumikilala sa authority sa salita po ng Panginoon. We cultivate God's word, we obey God's word. Ang sabi niya, wala akong ipagkakait na hindi mabuting bagay para sa'yo. 1 Timothy chapter 6 verse 17. Sabi po ron, all things to enjoy. Jeremiah 32:39. At Romans chapter 8 verse 32, babasahin po natin yung huling dalawang talata. Nandiyan po ang enjoyment po pag nababasa po mismo yung salita po ng Panginoon. Ito na po yung huling dalawang talata. Jeremiah chapter 32 verse 39. And I will give them one heart and one way that they may fear me forever for the good of them. Sabi po ron, for the good of them and of their children after them. Pag kinonect nyo po yan sa fear of the Lord, they that fear the Lord, sabi niyan, for the good of them. Ang pagkatakot po pala sa Panginoon, ang pagsunod sa Kanya, yan po ay sa ikabubuti po natin. Sabihin, ang gusto po ni Satan sa atin, hindi yung ikabubuti natin. Pag sinabi ni Satan uli, yea, hath God said, sabihin natin sa Kanya, yes, God said indeed. Tuling talata po, Romans chapter 8 verse 32. Ito po ay nagmamali doon sa sinasabi ni Satan na parang tayo ay dinideprive ng ating Panginoon. Ang totoo, ang plano ng Panginoon sa atin ay puro kabutihan at sa ating pong kapakinabangan. Verse 32, last verse, He hath spared not His own Son,
Hindi niya po ipinagkait ang kanyang bugtong na anak, but delivered him up for us all. How shall he not with him also freely, aside po ron, give us all things? Hindi ko po sinasabi na masama po yung umatin ng church, mag-pray, mag-Bible reading, magbigay ng tithes, lahat po yan good things. Pero marami pa pong mabubuting bagay ang gustong gawin ng Panginoon na maranasan po natin. Sabi niya, see and taste that the Lord is good. Ang tanong lamang po mga kapatid, when we hear God's word, when we cultivate God's word, nandun pa rin po ba yung supreme authority po ng God's word po sa buhay natin? Huwag po natin gayahin si Eve. Nahulog po siya sa doubt and denial of Satan. Huwag po nating isipin na kayang i-replace natin ang posisyon po ng Panginoon sa buhay natin. Sampalatayanan man natin siya o hindi, mga kapatid, ang kanya pong salita ay mangyayari. Huwag po nawa mga kapatid na tayo po ay masumpungan doon sa kabilang side, yung hindi po sumusunod sa kanyang salita. Sabi ng Panginoon, sa hindi sumusunod sa kanyang salita, ang sabi niya, walang kasalanan na hindi ko i-recognize, sabi ng Panginoon. Wala raw pong kasalanan na hindi i-recognize ang Panginoon. Kaya kung tayo po umantong doon sa pagdating ng Panginoon, ang presence niya po means judgment doon po sa mga hindi sumusunod sa Kanya. And His presence, His second coming, yun po ay tukoy, yun po ay mangyayari. Huwag po nawa tayo masumpungan ng Panginoon na hindi lumalakad po sa Kanyang kalooban, na hindi po tumitingin ng authority ng ating Panginoon sa buhay natin. Tayo po ay tumayo, tayo po ay manalangin, pangungunahan po tayo ni Pastor Bermel. Amen po. In short, manatili ang authority ng Diyos sa buhay natin. Manatili tayong ilagay na ito ang pinaka palatuntunan, ikabubuti natin. So, ang Panginoon ay muli nagbibigay ng paanyaya, pagbubulay-bulay. Kumusta na ang ating desire? Kumusta na ang mga bagay na ating ginugusto? Kumusta na ang relasyon natin sa salita ng Diyos? Napakasarap na salita ng Diyos. Kaninang umaga, tayo hinamon na ang kanyang salita ay manatiling palatuntunan ng ating buhay. Ngayong gabi, bigyan naman tayong babala. Tingnan natin yung ating paglakad, baka tayo nadaya na. O baka tayo patungo sa daan ng pagdaraya ng kaaway. Tayo po yung mga anak ng katotohanan. At ang katotohanan ito ay nagpalaya sa atin. Manatili po tayo doon. Hindi upang magkaroon ng espiritu ng paghatol, kung hindi espiritu ng paglagay sa tama, na kung saan ang Diyos ay huwag maghinanakit sapagkat inaasahan niya na tayo maging masunurin sa kanyang salita at maging matalino na huwag maagawan ng otoridad ng Panginoon sa buhay natin. Ama, salamat po sa inyong mensahero. Salamat po sa message. Pagpalain niyo po ito sa aking puso. Kami na tumanggap nito at lumakad ng may buong karangalan na napabilang na ikaw ang itinataas. Ikaw ang tinutungo sapagkat kayo at ikaw lamang ang siyang aming marapat papurihan sa lahat ng ito. Patawad, Ama, may mga pagkakataon nga na nadadaya kami, lalo na po na hindi nagiging matatag ang aming sarili sapagkat ito nga ang pinakamasakit na madaya pa kami ng aming sarili. Patawad, Ama, na muli sa pagkataong ito ay maibigay namin ang tunay at ang buhay na katotohanang pinaglagyan mo sa amin. Ito ang aming dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoon na si Kristo Jesus. Amen.